So, ayun mga kasani. So, halimbawa, ito mga kasani, kasi ito na yung pinakaharapan namin. So, bali 2 meters. So, ayun mga kasani. Magsusukat na sila. Pasensya na kayo kasi makalat pa yung labas ng bahay namin. Oh, bali. Pinaranay. So, ayan. Ayan si Kuya Ramil yung tumulong kay Sani na magplastering na walang bayad. Nag-volunteer siya. Ayun po mga kasani, hindi naman po magiging maliit yung lote ni Nanay Inday. Kasi mga kasani, isukat yung lupa ni Tatay Artemio. Bali, 6 to siya na lote mga kasani. So, yung last, yung sa Batang Maguling na binenta ni Tatay Artemio dati ng 20,000. Ito lang kasi yung lupa ni Tatay Artemio. Ayan, na-try na natin mga kasani magsukat. Pero hindi pa final yun. Kumbaga, try lang natin yon. So, tsaka na yung final pag nakausap na ni Inday yung mga kapatid niya at nag-meeting sila. No? So, yun po yung naplanuhan natin kasi kung yun lang kasi yung tiris natin, medyo alanganin kasi mga kasani, maliit talaga siya, tapos alanganin yung paglabas natin, paglagay ng pintuan, no? So ayan, dadagdag kami ng 2 meters kung papayag yung mga kapatid ni Inday. Pero si Nanay Inday wala namang problema. Siya'y tao na handang tumulong sa nangangailangan. Hirap ng buhay at pagsubok man ay naranasan. Nagsumikap makaahon, hinarap lahat ng alon. Siya si Sanay Parason, natubong ka na mas matig. Isang tao lang maghirap pero may pagsusumikap. Isa din sa may pangarap na tumulong sa mahirap. Sa simpleng paraan naghahati ng kasiyahan sa mga kababayan at nahihirapan. Hatid niya ay saya kasama ang munting. And good morning po sa inyong lahat mga kasani. And kakatapos ko lang maligo at wala pa akong sukla. And shout out po kay Ate Erlinda and kay Kuya Obet. At ayun, meron na tayong 4 na mata kasi nga. And dahil kay Ate Erlinda. And thank you so much po Ate Erlinda and Kuya Obet. And more blessings po ang darating sa inyo. And sapagad na po bahala magbalik ng maraming blessings. At syempre good health lang po sa inyong buong family. At syempre sa lahat ng sponsor namin, sa lahat ng viewers namin. Ayan, good morning po sa inyong lahat. So ngayong araw na ngayong araw mga kasay, so dahil nga nagplano nga po kami na maglagay kami ng terrace dito sa labas para po maganda po siya tingnan. So gagawa po tayo ng terrace dito. Shout out kay Obet at Linda. So ito ay plano namin at syempre salamat sa sponsor. So gagawa po kami ng terrace dito sa labas. So kaso mga kasani, medyo alanganin na po kasi tayo dito kasi nga yung sa lote po kasi namin, yung bahay po namin is dito po nakalagay sa unahan. Kasi hindi naman po talaga namin na-expect na ayun, magiging ganito yung bahay namin. Hindi namin inasahan na magiging ganito yung bahay namin mga kasani. Ganito kalaki yung bahay namin, magiging maayos yung bahay namin. So hindi namin inaasahan. Kaya yung pagtayo nung maliit namin na bahay is medyo malapit lang siya sa boundary sa dito na lote mga kasani. So ngayon kasi lumaki yung bahay namin at salamat kay Papagad, salamat sa lahat ng sponsor, viewers namin. So lumaki yung bahay namin. So ito kasi doon kasi yung isang lote namin hanggang dito. Ito lang talaga yan, hanggang dito lang kasi yung lote namin mga kasani. So, kumbaga ito na yung boundary. Kasi ayan ito sa ito yung pinakaharap natin. ito yung sa kabila sa kabila. Kaya yung sukat dito mga kasani naka-straight diyan. Kaya hanggang dito lang yung lote namin. Ito na yung harapan namin. So kung lang 2 meters. Kung magtatayo tayo dito ng terrace, so alanganin. Kasi dito na ilalagay na natin dito yung poste. So alanganin mga kasani kasi wala na tayong magiging bakuran kahit konti man lang. So napagdesisyon na namin at desisyon na namin ni Sani at nagplanuhan namin. So kakausapin namin si Nanay Inday at yung kapatid ko kasi nga itong lote ni Nanay Inday nakatabi sa amin. So kung babawasan natin mga kasani, so hindi na magiging kompleto yung kanyang lote kasi nga babawasan natin kasi yung size ng lote namin mga kasani ay 10 by 15. So nagplano kami ni Sani na kung pwede kakausapin namin si Nanay Inday na magdadagdag sana kami kahit mga 2 meters kasi para may bakuran kami mga kasani. Bali yung 1 metro masasakop sa ating terrace, then yung 1 metro so bali mga kasani allowance kung baka magbakod man tayo hindi ipit doon sa magiging terrace namin. So ngayon susukatin namin yung ayun mga kasani. So halimbawa, ito mga kasani, kasi ito na yung pinakaharapan namin. So bali 2 meters, alanganin no? Tingin mo, alanganin. Kasi kung gagawa tayo ng pintuan nito, alanganin. So ngayon, poste pa. napasyahan nga namin na magdagdag nga dito sa lote namin. Dadagdag tayo dito kay Nanay Inday. So siyempre, kausapin pa ni Inday. So bali, idagdag natin 2 meters. 2 meters, di ba?
Talaga, 2 meters. 2 meters. Ano ba yun? Yun. Ayan yung 2 meters. 2 meters. Ito yung bali, kung sakali papayag si Nanay Inday, ito yung bibilhin natin. Hanggang dito. Hanggang dito. So ngayon, yung pinaka-tiret natin, ito yung final standard niya. No, 3 meters. Meron tayong naiwan na 1 meters. Kasi kung sakali So, ayun po mga kasani, hindi naman po magiging maliit yung lote ni Nanay Inday. Kasi mga kasani, isukat yung lupa ni Tatay Artemio, bali 6 to siya na lote mga kasani. So, yung last, yung sa Batang Maguling na binenta ni Tatay Artemio dati ng 20,000. Ito lang kasi yung lupa ni Tatay Artemio. So, yung sumunod, binenta din niya ni Tatay Artemio yung may pangangailangan sila 15,000 yung una-una, yung sumunod sa amin 15,000 lang yung benta dyan ni Tatay Artemio. At so dito sa amin, bali pangatlong lote galing doon sa huli. So sabi kasi ni Nanay Inday, kasi nung buhay pa si Tatay Artemio, sinukat niya kasi tumakasani, bali lagpas po kasi 3 lote yung natira. Maliban na yung sa amin, bawas na yung sa amin. So kinausap ko yung kuya ko na nasa Maynila, yung may-ari ng bahay na yan. Kasi yung may-ari ng bahay na yan ni Tatay, yung lote na talaga yan, kay Tatay Artemio yan. Then yung nagpagawa sa kanila ng bahay, yung kapatid kong lalaki na hanggang ngayon ay wala pang asawa. So bali yung bunso namin. Ako yung bunso pero siya yung walang asawa, so bali siya yung naging bunso. Kasi po yung nagpatayo ng bahay na Nanay Inday is yung kuya ko. So sabi ni Tatay Artemio bago siya pumanaw, na yung may-ari niyang bahay na yan, yung kapatid kong lalaki, yung binata. Kasi siya yung nagpagawa kay Tatay Artemio at Nanay Inday ng bahay at siya yung nagsustento. So mapapaka sa kanya yan. Then yung sumunod mga kasani, luti pa rin yan ng kapatid ko. Kasi nga, may pangailangan talaga yung sila Nanay Inday. Di ko na maisip nung nangasawa ata yung isang kapatid ko. So binenta nila yan. Binili din yan nung kapatid ko rin na nagsilbing may-ari ng bahay. So kinausap ko na yung kapatid ko kasi sabi niya nung sinukat daw to ni Tatay Artemio, meron daw sobra na 6 meters o 5 meters. So ngayon, kung mababawasan natin kay Nanay Inday ng 2 meters, so bali doon na naman si Nanay Inday kukuha ng 2 meters doon sa katabi niya kasi may sobra naman tumakasani. Yung sobra kasi mapupunta doon sa kapatid ko. So sabi na kapatid ko, kung kami lang daw yung magkatabi, wala naman yung problema sa kanya. So si Nanay Inday kasi yung katabi natin. At syempre, hindi naman natin perfect na hindi talaga to mabibenta ni Nanay Inday yung luti niya. Kasi syempre, hindi naman natin na may pangailangan. Kung kami meron, so nagbibigay naman kami. So hindi natin na perfect na hindi mabenta. So ang gagawin namin ngayon, susukatin namin. Kasi kung makabawas tayo kay Nanay Inday ng 2 meters, so doon na naman siya magkukuha ng 2 meters sa kapatid ko. So huwag kayong maguluhan mga kasani. So susukatin na namin ngayon. Andito naman yung isang kapatid ko, si Kuya Ramil. Yung bunso naming lalaki, bali siya yung bunso. Sumunod ako sa kanya. So bali akong pinay ko bunso. Susukatin namin ngayon kung ilan yung sobra. Pero kung ilan man yung meters yung sobra dito sa lupa ni Nanay Inday na iniwan ni Tatay Artemio, siyempre babayaran ko pa rin yun mga kasani sa kay Nanay Inday. At siyempre para po fair sa mga kapatid ko, na kung hingin lang kasi natin mga kasani, gusto ko kasi mga kasani walang masabi yung kapatid ko na so bakit ako binigyan. So gusto ko bayaran din. At siyempre mamaya mga kasani, kasi wala sila dito, yung isang kapatid ko is nasa malayo, andito pa rin naman sa Burias pero malayo lang siya sa amin, dadaanan papuntang bayan. So susukatin namin ngayon, pero kakausapin ko pa rin sila mga kasani kung papayag sila at kung magiging magkano yung pabayad. At siyempre kahit wala na si Tatay Artemio, so magpaalam pa rin tayo sa kanya. So pupunta kami sa puntod niya. Siyempre kahit hindi man siya makapagsalita na, gusto ko pa rin marinig niya na ayun, may sinabi ako sa kanya na may hiningi ako. So ganun yung gagawin ko mga kasani. So andito na si Sani. Ano na? Ayun, simulan na namin. Simulan natin. Magsukat, pero hindi pa to final mga kasani kasi wala pa na yung mga kapatid Inday. Baka pag nandito na, pag tipon-tipon sila, kung mag-meeting na sila, so tsaka na tayo mag-final na magsukat dito. Kumbaga, alamin lang muna natin kung talagang may sobra. Pero kung walang sobra mga kasani, hindi tayo kukuha ng 2 meters kasi magiging kulang na kasi yung lote ni Nanay Inday or ng kapatid ko. Kasi kung magiging kompleto yung Nanay Inday, kukuha doon sa kapatid ko, bali yung lote naman ng kapatid ko yung magiging kulang. So hindi kasi natin ma-perfect na hindi nila yan mabenta kasi hindi naman natin hawak yung panahon, hindi natin hawak yung isip nila kung ibenta nila. So pangit naman ibenta na kulang mga kasani yung
luti niya. Imbes na 15 by 20, nagagawa na lang na 8 by 15 by 15. So nagagawa na lang ng 8 by 13. So pangit naman yun. Sige, sukat na tayo. So ayun mga kasani, magsusukat na sila. Pasensya na kayo kasi makalat pa yung labas ng bahay namin. So ayan si Kuya Ramil yung tumulong kay Sani na magplastering na walang bayad, nag-volunteer siya. Babawi tayo sa kanya, hindi pa ngayon pag nakasahod tayo mga kasani. So bali ito yung namin kasi sa kapatid yan ni Tate Artemio, may alambre na ipapunta doon. So dyan tayo susukat mga kasani kung ilang, kasi magkatapat lang naman to. Ilan na? 6 meters na yan dito. 6 then 9 Nasa dito nang may puti, nang may bagis. 9 bale 12 bali 15. Isang lote na to. Isang lote. So gagawa tayo ng tanda dito, no? Dadalhin natin to. O bali isang lote na yan dito. So ito na yan mga kasani, isang lote na to galing doon. So 3 meters. 6 9 nasabot sa bali 9 meters. 9 meters na. 12 din 15. So dalawang lote na. So ilan yung sobra? Bali yan yung sobra mga kasani, galing dyan sa Hinawakan ni Sani papunta doon kay Kuya Dudong. Bali 5 meters yung sobra. So hanggang dito kasi mga kasani. Pero lampas na. Dito na naman tayo sa kabila. Para cute talaga. Sa kabila na naman. So ito yung bahay nila Tatay Artemio. Yan ni Inday. Yan, sinukat na naman nila to. Para masigurado talaga. Yan, thank you sa kuya ko. Sa kanya daw mga kasani, wala naman daw problema kahit lang, libre lang daw siya ng food trip sa Valentine's Day. So yung asawa niya, yun yung kasama ko sa Naga. Basta libre lang kahit pang date. Pang date sa Valentine's Day, mag-double date daw tayo. Alright. 9 12 4 meters lang ang sobra na 4 meters lang. 4 meters. 15. Ha? 440. Ha? 440 yung sobra. 4 meters yung sobra mga kasani. So, bibilhin natin ang 2 meters. 2 meter. So, ayan. Malalaman nyo mga kasani sa another update natin. Kasi kung lote lang daw to kung lote niya lang daw to, food trip lang. Walang problema yan. Walang problema nga pag lote niya. Kaso hindi sa kanya. Iba-iba Iba-iba nga daw, iba-iba. So ayan, so mamaya kakausapin pa namin kasi yan siya. Invited ko na siya sa meeting. Ay, mag-uusap pa kami. Kailangan magpa-snack ka sa meeting. Ha? Pa-snack ka. Yung iba pa snackin pero sa kanya food trip daw doon sa bayan yung turo-turo.
Ito kasi yung pathway mga kasani. Napunta doon sa bahay. Ayan o. Ayan, na-try na natin mga kasani magsukat. Pero hindi pa final yun. So tsaka na yung final pag nakausap na ni Inday yung mga kapatid niya at nag-meeting sila. No? So yun po yung naplanuhan natin kasi kung yun lang kasi yung tiris natin, medyo alanganin kasi mga kasani, maliit talaga siya, tapos alanganin yung paglabas natin, paglagay ng pintuan, no? So ayan, dadagdag kami ng 2 meters kung papayag yung mga kapatid ni Inday. Pero si Nanay Inday wala namang problema. Tapos doon sa kapatid na isa niya, so siyempre may mga kapatid pa si Inday dito, so kailangan talaga na kausapin din. So kailangan bayaran din natin kung magkano yung pabayad ni Nanay Inday. Ayan, hanggang dito lang muna mga kasani. Ito lang muna ang update natin. So maraming salamat kay Kuya Obet ni Ate Erlinda, no? So abangan nyo guys sa pag-update natin para doon sa Tires, at susukatin natin at alamin natin kung magkano talaga yung mga gastos natin doon, no? Kasi yun po yung sabi ni Kuya Obet ni Ate Erlinda, kailangan i-budget namin kung magkano talaga yung maubos na budget natin para dun sa Tires, no? Kaya ayan, maraming salamat po sa inyong mag-asawa, Ate Erlinda, Kuya Obet, no? So abangan nyo na lang sa susunod na update natin at mag-usap pa sila si Inday sa kanyang mga kapatid, no? Mag-meeting pa sila. Alright, so hanggang dito lang muna. Bye bye.